Ay kung ito lang naman, it's all about me. Di ako na lang, bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any, sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Okay, game. Pag-usapan ho natin yung naging interview na yan. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Attorney Salvador Panelo dyan sa SMNI. Palakpakan ho muna natin ang SMNI. Ayun na nga mga kababayan, para dito sa mga aso ni Tambaluslos, dito kay Barbers, dito kay Abante, dito kay Fernandez, dito kay Acop, ihanda-handa nyo na ho yung mga tanong nyo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sakaling imbitahan nyo siya, siya daw ho ay dadalo dyan sa pagdinig ng Quad Committee. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito, at sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Pero ito ho yung matindi mga kababayan, itong mga kasama natin, talagang sobrang bumilibo tayo, no? Dito kay Ma'am Dang's Kitchen, shoutout ho muna natin itong si Ma'am Dang's Kitchen, ha. Thank you ho, mega love shoutout. Palakpakan naman ho natin itong si Ma'am Dang's Kitchen. Siya ho ay nagpakulay doon sa huling video natin, ha. Ano na ho natin, ubusin na ho natin itong mga nagpakulay para dire-diretso na ho ang ating talakayan dyan sa naging interview na yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay Attorney Salvador Panelo. Shoutout dito kay Ma'am Zenaida White, mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Zenaida White. Mag-ingat ho kayo dyan sa New Zealand, ha. Maraming salamat ho, Ma'am Zenaida White. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay teka lang ho, dito kay Ma'am Elda Arsigal Hashiguchi, ha? Hashiguchi, maraming salamat ho sa pag-suporta sa PH Update. Mega love shoutout. Doon sa mga magpapakulay ho dito sa video na to, doon ho tayo sa masya-shoutout ko kayo doon sa susunod na video. Maraming salamat ho, no. Sobrang na-appreciate ko ho yung ginagawa niyong pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat ho. Ayun na nga, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Magfo-focus lang ho tayo diyan sa interview na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Attorney Salvador Panelo. Magkakaalaman na ho dito, napanood niyo naman ho yung ating intro kung paano intro pa lang balag-bagan na, ika nga. Ito na ho mga kababayan. Attorney Sal, introduce our guest. Shoutout kay Ma'am Hana. Palakpakan ho natin si Ma'am Hana. Shoutout kay Ma'am Hana ng SMNI News. Sa linya po natin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Palakpakan ho muna natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat maya't maya pinapalakpakan ho natin yan. Sobrang iniidolo ho natin yan si Tatay Diggs. Okay. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa
kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships. And so, it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang, bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yang gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. So wala kayo. Yun na, dadaluho siya at kung anong gustong marinig nitong mga aso ni Tambaluslos, yun daw ho ang sasabihin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya para doon sa mga aso ni Tambay, handa-handa nyo na yung mga gusto nyong marinig kay Tatay Digong. Pagbibigyan naman ho kayo niyan. Kung yun ang ikasasaya ng mga puso nyo, ibibigay ho niya yan. Parang grabe, no? Kung sakaling magpunta ho si Tatay Digong diyan sa Senado. No, tapos sinamahan ho siya ng ating mga kababayan. Wala na, tapos na ho. GG na, no? Yung tipong yung mga taga-suporta niya. At kung kailangan ho tayong magpunta, kung merong nag-organisa na samahan itong si dating Pangulong Rodrigo dyan sa Senado, magpupunta ho tayo. Yan. Kikita-kita ho tayo dyan. Wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila kaya kung ako anong gusto naman, nyo itanong. sa kagaya ito ni Ruena, Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Ibig sabihin, no, kahit na itong, nakita nyo ho yung contrast, kung dyan sa House of Representatives, pinipintahan ho nila itong INC, naku, involved yan doon sa war on drugs ni Tatay Diggs, di ba? Ganun ho gusto nilang gawin. Kumbaga, binabanatan ho nila itong INC, itong mga taga-iglesia. Pero itong si Tatay Digong,
kung ano yung gustong ipakita o ipintang larawan itong mga aso ni Tambaluslos diyan sa INC. Ito naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinapakita niya, sinasabi na, yung mga INC na yan, mapagkakatiwalaan. Pagka meron kang binigay diyan, hindi kukurakutin. Kumbaga, ginagawa nila yung trabaho nila kung ano yung tama. At saludo ho tayo dyan. Sa tingin natin, kung nanggaling yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, totoo ho yan. No? Pagka kung ano man sabihin ni Tatay Digong, totoo ho yan. Palakpakan ho natin ni Tatay Digong. Ha? Basta dito ho sa politika na to, tandaan ho natin, kung ano lang ang sasabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun lang ho ang ating papaniwalaan dyan. Madaling sabi, Ito Mr. na- President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ano, makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Correct. Magpayagan sila, bigyan mo ng pera, operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi nilang reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. Yun, no. Wala akong reward system hindi ko kagaya ng binibida ng mga aso ni Tamba dyan sa House of Representatives. Pagka nagtanong sila, kumbinsido silang kumbinsido na merong reward system na nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Merienda lang pala katapat ng mga pulis natin ibang klase. Ibig sabihin talagang ginagawa lang nila trabaho nila. Ano ba naman yung pagkain? Di ba? In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. At saka, palainom mo yung pulis. Bilang mga 2 boteng scotch. Kaya yung nakikita natin sa, iba pumupunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Yung mga Yes. pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4, 5, yun yan sila na maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera. Nahihiya Yan lang, sabi ko, sige, kapul kayo doon. Inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis trabaho nila yun Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them.
This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Yun. Now, former President Duterte, hindi ho mapapasinungalingan ng iyong digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na wala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong badla, let the people make the proper decision. Correct. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan ka magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Correct. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then we would be justified in killing them, and that is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin na as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the Congressional Committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, di maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras dan sa. O di sagutin ko sila lahat. Aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Oh. Naku. Oh, marami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon nito. Ako, taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody
narinig mo na yan several times when I was mayor and president. I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng tao bayan. Whoever wants to destroy my country, and if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Okay. Yan. Wala pa rin ho talagang preno itong si Tatay Digong kung ano yung tayo niya noong presidente siya, kahit hindi yung siya presidente. Ganun pa rin ho ang kanyang mga sinasabi, kaya yung consistency pa ito ho ang ito kumbaga kung hahanap po tayo ng modelo pagdating sa consistency, wala na hong mas titindi diyan kung hindi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipagbilid ko sa tao. Papatayin talaga kita. This is my country which I can call my own. Wala akong ibang country na ipapasa ko sa mga anak ko. Puro Pilipino to eh. Hindi naman ito mga Amerikano. Mga mestizo lang to kasi ang nanay South American. This yung pagka-Pilipino ko, ibigay ko sa mga anak ko. Alright, Mr. Maraming President, salamat. marami pong salamat. Hanggang sa susunod nating pag-uusap. Thank you Thank for you your very time. much. Sige, okay. Thank you. Yan po natunghayan natin mga kababayan, si former President Rodrigo Duterte. At yan po ang exclusive. Bakit kasi may pro and kasi ng mga question? Pro Marcos ka ba? Pro ano ka ba? Ganyan ang mga survey eh. Kung anong, para makuha nila yung gusto nila. Binabago nila eh. May slanted ang mga tanong eh. Mga leading questions. And the end result is yun nga, divisive. Pero alam nyo, gaya ng sinabi ko, yung mga surveys na yan, hindi ka nakakasiguro dyan eh. Kasi If it's iba 100% ang nababasa ko eh. Iba ang nababasa ko sa media. Iba Ito sa bagay ng video natin na to, pag-uusapan nitong si Ma'am Hana, nitong si Attorney Panelo, yung survey na yan. ang sagot sa akin ng mga taong nakakausap ko, nagtataon siguro na yung mga tinanong nila, yun ang talagang sagot nila. Well, from Janet Serrano, waste of time, money, and effort. Okay din sana kung di bayaran o di bayaran ang mga komite dyan sa virus, kaya di yan balanse na senador. At yung iba din, nonsense sa investigasyon, wala naman sila matinong nabubuong batas, nakaka-upset. Kasi ba in aid of legislation? Wala nga di ba? Yun ang hamon ko. Pakitaan nyo nga ako ng meron kayong batas na nagawa in relation to previous investigations. Wala. And again, from an avid viewer, para sa akin, dahil maraming issues sa drugs, to make sure they are really into Filipino, or they're really into Filipino at hindi magmukhang protector sila ng mga drug addicts, magpa-hair follicle muna sila lahat from top to bottom to be a model. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Yun ho ang exclusive na interview nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa SMNI News, dito kay Ma'am Hana at dito kay Attorney Salvador Panelo. Palakpakan ho natin. Maraming salamat.